Eliza POV. Hindi lang nanlaki ang mata ko, kundi nasamid na rin ako ng noodles. Dali-dali kong ininom ang hot chocolate. Ang init. Feeling ko naluto ang lalamunan ko. Hindi ko na kaya ang init. Tumayo ako at kumuha ako ng tubig sa fridge. Ayos ka lang. Hinihimas niya ang likod ko. Wow! Kung kailan ayos na ako saka magtatanong, ang concern sobra. Tiningnan ko siya ng masama, tapos nagkibit balikat siya. What's wrong with you? I'm just asking. Nagtatanong ka kung anong nararamdaman ko sa'yo. Alam mo kung ano. What if I do? Seryoso ako. You're in love to me. He answered full of confidence. Ano? That's a big no. Para malaman mo galit ako sa'yo. I can feel towards you was anger, get it. Inirapan ko siya. Hindi naman may pinta ang mukha niya, do I hurt him? Masyado ba akong naging harsh? Umiwas siya ng tingin at bumalik na sa mesa, sumimsam siya ng kape. Ang atmosphere namin parang naging yelo. Bakit ko ba kasi sinabi yun? Alangan naman sabihin ko sa kanya na mahal ko siya, paano kung hindi niya ako mahal? Ako ang masasaktan, hindi naman siya. Siya na nga tong nag-alaga at nagmalasakit sa iyo Eliza. Pati ba naman ikaw konsensya ginigilty mo ako? Dahan-dahan akong bumalik sa dati kong pwesto sa harap niya. Sorry. Finished your food, we're leaving. He said seriously and look at me so serious, nakakatakot na naman ang itsura niya. Kanina walang emotion tapos biglang nagkaroon, ngayon naman nakakatakot. Ha? Saan tayo pupunta? It's just 4 AM. Hindi siya sumagot. Saan naman kaya niya ako dadalhin? Ellie, can you tell me what really happened last time, between you and Bianca? Cool na tanong niya. Biglang nakaramdam ako ng galit sa kanya, dahil sa ginawa niya sa akin, ibinalik niya ang nararamdaman ko sa ginawa niyang iyon. Dapat ko pa bang sabihin? Alam niya naman ang nangyari, at kay Bianca na yun galing. At wala na kong balak pang sabihin sa kanya, dahil wala namang magbabago, tapos na iyon. Wala, tapos na iyon kaya wag mo nang ipaalala pa sa akin, isa pa nalaman mo na ang tungkol doon. Nagmula na kay Bianca at wala na kong dapat pang sabihin tungkol sa nangyari. Kung ano ang nalaman mo yun ang paniwalaan mo. I want to hear your side. Busog na ako, ikaw. Bread. Alok ko sa kanya. Umiling siya tapos tiningnan niya ako, yumuko ako para umiwas sa tingin niya. Niligpit ko na yung kinainan ko, then nilagay ko na sa trash can yung cup. Gusto kong iwasan ang mga tanong niya. Ellie ano na? Napalingon ako sa kanya. Anong ano na? Baling ko sa kanya. Alam ko galit ka sa akin dahil sa sinabi ko sa iyo. I apologize and I keep asking for your forgiveness about what I've said. I'm sorry. I'm really sorry. Now tell me. Learn how to defend and fight for yourself. Don't let anyone hurt you. Lalo na kung wala ako. Wala sa tabi mo. Paano ko lalaban kung alam ko naman na wala akong dapat ipaglaban? Isa pa malakas sila kasi 4 sila, at mag-isa lang ako. Lalo na't hindi ako palaaway na tao, umiiwas ako sa gulo. Ayaw kong palakihin ang mga bagay na dapat na sinasantabi, at hindi binibigyan ng pansin. Hayaan mo na, wala namang nangyaring masama sa akin. Ayos lang ako, wag na nating palakihin ang gulo. I compose myself to be calm and not to cry. Hindi ko papalampasan ang ginawa niya. He said angrily. Kanino siya nagagalit sa akin? Ha? Wala. Ako na nito, hintayin mo na lang ako sa taas, magayos ka na. Ginulo niya ang buhok ko. Hindi. Ako na. Akin na yan. He cuts me off by kissing me, and he get the cups and plates in my hands. Don't be so hard-headed. Commandant siya sa akin. Hindi ako makaalis sa kinatatayuan ko. Gusto ko siyang hampasin, pero hindi ko naman magawa, kasi ang puso ko parang aatakihin ako sa sobrang bilis ng tibok. Para bang may nagkakarera papunta sa puso ko, kaya napahawak ako sa dibdib ko. Ano ba to? Napatingin ako sa kanya. He's smiling while washing the plates. This is the first time I saw him washing dishes. Marunong pala siya, pero parang hindi sanay, kasi nabibitawan niya ang baso tapos nagmumura siya. Laging nadudulas sa kamay niya, ang cute niyang pagmasdan. Ang weird naman.
Bakit ganito siya? Galit siya sa akin, na halos saktan niya na nga ako ng physically sa sobrang galit niya kahapon, tapos ngayon alagang-alaga niya ako. Ano bang nangyayari sa kanya? Is he planning something? Baby, salubong sa akin ni Andrea nang makababa ako sa sasakyan ni Radley. Hi! Bati ko sa kanya tapos nagyakapan kami kasama niya si Livon. Hi Ellie, bati ni Livon sa akin. I smiled and I waved at him. Hello. Tiningnan ko ang tinitingnan ni Andrea, si Radley nakasandal sa hood ng car niya, habang nakatingin ng death glare kay Livon. Ramos. Maautoridad na tawag ni Radley kay Livon. Mag-usap nga tayo. Iyong tayo lang, nakatingin siya sa kay Livon, habang nakangiti naman sa kanya si Livon. Sure. Wait, teka mag-uusap lang ba talaga sila? Ano naman ang pag-uusapan nila? Paano kapag nag-away sila? Naglakad na si Livon palapit sa kanya. Radley lumapit ako sa kinaroroonan niya, baka kasi mag-away sila. Hindi pa naman maganda ang nangyari last time na nagkita sila. Mag-uusap lang kami, hintayin mo na lang ako rito. Sabi niya sa akin, kaya napatango na lang ako. Si Livon naman nginitin ako. Ano bang klaseng ngiti yun? I pouted. Ano kayang pag-uusapan nila? I shrugged, hindi ko rin naman alam eh. Pinagmamasdan ko lang sila na nag-uusap sila. Ang aga naming nakarating sa school, kasi ganito yung nangyari. Flashback. Pagkahugas niya ng kinainan namin, ay ako lang pala kasi ako lang kumain, nagkape lang siya. Maligo ka na. Aalis na tayo. Utos niya sa akin. Ang lamig pa kaya, isa pa, saan naman tayo pupunta ng ganitong oras? Umakyat na kami sa taas. Papasok pa tayo sa school. Wala akong damit rito sa bahay mo, kaya sa kondo ko na muna tayo. Kung gusto mo umuwi ka na para hindi ka malate, suggest ko. Sasama ka sa akin. Parehas lang naman ang papasukan, kaya sabay na lang tayo. Magpapahatid na lang ako sa driver namin. Nasa maintenance yung sasakyan. Maglalakad na lang ako. Hindi ako papayag. He protested. Hinhila ako papunta sa bathroom. Ano ba? Pagpupumiglas ko tapos tinimpla niya ang tubig. Maliligaw ka o ako magpapaligaw sa'yo? Radley ano ba? He smirked and kissed me on cheek. Just kidding, take a bath. Ginulo niya ang buhok ko at hinalikan ako sa noo bago siya lumabas ng bathroom. Napakamapilit sweet naman ng lalaking ta. No choice. Ayaw ko na siya ang magpaligaw sa akin, kaya ko naman no. Ano ba kasing gagawin namin? After a years I'm finished. Paglabas ko ng bathroom simpre naka-bathrobe lang ako, and nababalot ng towel ang buhok ko. Nakita ko siyang nakahiga sa kama. Ay nakadapa pala. Mamaya ka na lang mag-uniform. Ang aga pa naman. Bakit naman? Imbis na pagdating natin sa units mo magbibihis ka na lang. Haste. Huwag ka na magtatanong dyan. Magbihis ka na. Baka ano pa magawa ko sa'yo. Pagkasabi niya noon tinakpan niya ng unan ang mukha niya, parang baliw. Ang baboy, bulong ko. Guwapo naman. Ang yabang. Hindi ko na lang siya sinagot, at inayos ko na ang sarili ko para makaalis na kami. Inilagay ko sa paper bag ang school uniform ko. Hindi na ako nagdala ng black shoes, okay na tong white shoes bagay naman ito sa uniform, dahil above the nilang ang skirt. Bago ako nagbihis inayos ko na muna ang dadalhin ko. Nagsuot ako ng spaghetti strap, crop top clothes and jogger with white shoes. Actually pair yung crop top and jogger, that's why it's the same color pink. Nilugay ko lang ang buhok ko as always, then blush on then light lipstick. Get up Radley, I'm finished. Sabi ko at inalag ko siya sa paa. Finally, ani niya. Umupo sa kama tapos tiningnan niya ko mula paa hanggang ulo. Naiba na naman ang itsura niya, parang ayaw niya sa ayos ko. Do I look alright? Kasi naman ang reaction niya priceless. Yeah, wonderful. Hinalikan niya ako. But next time don't wear clothes that your body exposed. He whispered. Nauna na siyang bumaba, kinuha ko na ang bag ko at 3 books, at ang paper bag. Hindi man lang ako tinulungan na dalhin ang mga gamit ko, napaka-gentle dog talaga eh. Ang kakapal pa naman ng books ko, kasing kapal ng mukha niya. Oh iho. Aalis ka na. Hindi ka ba mag-aagahan? Rinig kong boses ni Manang. Siguro kakagising niya pa lang, narinig ko kasi ang boses niya, habang pababa ako sa hagdan.
Hindi na po manang, nag-almusal na kami ni Ellie kanina. Maaga kasi siyang nagising. Kung ganoon hindi na kayo kakain. Hindi na po malilate kami kung kakain pa, dadaan pa kami sa kondo ko. Sasama na siya sa'yo. Masyado pang maaga. Nakita ko sila sa living room. Good morning manang. Sabi ko, she smiled and lumapit sa akin. Good morning, ang ganda talaga ng alaga ko. Sigurado ka bang ayos ka na? Baka mabinat ka. Ayos na ako manang. Huwag ka na po mag-alala. Sabi ko sa kanya. Siya mag-iingat kayo, medyo madilim pa naman sa daan. Sabi niya. Pinagbuksan kami ng pinto, tapos sinamahan niya kami hanggang sa gate. Nasa garage pala namin ang sasakyan ni Radley, si Manang na nagbukas ng gate. Pumasok na si Radley sa driver's seat. Hindi man lang ako pinagbuksan ng pinto. Kaya kusa akong pumasok. He's taking his shirt off kaya inirapan ko siya. Ano ba, magdamit ka nga. Tapos nilagay ko sa backseat yung books ko at paper bag. Nagbibihis na nga sabi niya. Nagsuot ng long sleeves, tapos binato niya sa backseat ang shirt niya. Then he start the engine of the car. Sa biyahe tahimik lang kami. Kaya ang ginawa ko naglaro na lang ako ng Helix. Nakarating na kami sa kondo niya, dahil mabilis siyang magpatakbo, at wala pa namang tao sa buong building hindi rin traffic, kaya kung magpatakbo hari ng kalsada. Kasi naman pagkabukas niya ng pinto, tumambad sa amin ang kalat ng kondo niya, tapos sala pagtulog ang 4 niyang pinsan at mga hubad. I mean is topless. Marami ring mga bote ng beer na nagkalat. Anong nangyari sa mga lalaking to? Ang kalat. Akala mo hindi sila anak mayaman sa itsura nila, mas malala pa sila sa tambay sa kanto, tapos ano na lang kaya sasabihin ng lolo nila? Ng magulang nila. Grabe, hindi talaga ako makapaniwala sa nakita ko. Nagkatinginan kami ni Radley tapos pumunta siya sa kusina. Susundan ko sana siya, pero bumalik rin naman kaagad na may dalang takip ng rice cooker and ladle. Anong gagawin niya? Lumapit siya sa 4 sa may aluhan nito, tapos pinagpapalo niya ang takip ng rice cooker gamit ang ladle. Let's see, how sleepyhead you 4 are. Sambit ni Radley habang pinagpapalo ang takip ng rice cooker. Ang lakas kaya ayon nagulat ang 4. Si Ren napabangon habang nakapikit pa, tapos noong humakbang siya nauntog siya sa pader. Aray! Hinaplos ni Ren ang ulo niya. Si Rex gumapang tapos ayon nontog rin siya sa kanto ng mesa. Bukol! What a bad move! Ginulo niya ang buhok niya. Si Rev napaupo tapos inalog ang ulo niya, at ang sama ang tingin kay Radley. Si Red sigaw ng sigaw. Sunog! Sunog! Guys! Gising! Help! Sigaw niya habang nakahiga pa rin. Humagalpak ng tawa si Radley, at pabagsak siyang umupo sa sofa, tapos binato niya ang takip ng rice cooker kay Red, at sapol sa mukha dahilan na para mapabangon si Red, at tumingin kay Radley ng una inis yung tingin niya, nang unti-unting napapalitan ng ngiti na para bang gulat na gulat, at halatang pilit lang na nagsasabing lagot. Si Rex at dali-daling pinulot ang mga bote habang sinisipa niya si Red, kaya ayon pinulot ni Red ang mga plastik na nagkalat. Ina talaga kayo. Talagang sinisira niyo ang buhay ko. Talagang dito pa kayo nagkalat sa kondo ko. Sinabi ko bang mag-inuman kayo? Ayusin niyo yan. Pagbaba ko siguraduhin niyo lang na wala akong makikitang langgam, kundi ipapa-almusal ko yan sa inyo. Linisin niyo yan. Malinis pa sa malinis, naiintindihan niyo. Hindi ba sumasakit ang lalamunan niya sa kasisigaw? Umupo si Red sa sahig. Dude, ikaw na maglinis, may hangover kami. Ang lakas rin ng amats mo tol. Ako ba inuutusan mo? Kasalanan ko ba na may hangover kayo? Pikan na tugon ni Radley. Oo, they said in unison. Lakas talaga ng trip nito. Are really pissing me off. Dude, sa maniwala ka sa hindi, kasalanan mo kung bakit kami nalasing sa kahihinte sayo. Saan ka ba galing Alam mo bang nag-alala kami sayo? Look baka napaaway ka. May sinabi ba ako na hintayin niyo ako? Sinabi ko bang may laro? Bilasan niyo na magligpit na kayo. Papasok kayo, wala akong pakialam kung may hangover kayo. Sige, uminom pa kayo. Lulunurin ko kayo sa alak mga uhaw. Kung makapagsalita ka dyan, mas malala ka kaya sa amin sa laklakan. Protesta ni Rex. Wala ba ako rito? Siguro hangin lang ako dito na nakatayo.
Hindi ako napapansin, pero tudo na ang sigawan nila. Ikaw, mamimilosopo ni Red. Kayo, sinama ni Radley ng tingin ang apat. Tayo, ani Ren. Buti alam nyo, sabat naman ni Rev. Inaamin nila na pasaway sila. Buti alam niya. Ellie, let's go. Aya niya sa akin, buti naman napansin na ako dito. Ellie, they said in unison, then they see at my direction as in sabay-sabay na lumingon. Malalaki ang mata nang makita ako. Laglag pa nga naman akong napatingin sa kanila, dahil sa gandang tanawin ng mga abs. Ellie baby, gulat na sabi ni Red at ngumiti sa akin. Hi, tipid kong sabi, bakit hindi mo sinabi na kasama mo si Ellie? Nakakahiya, sabi ni Ren tapos dinampot niya ang damit niya at sinuot. Hindi kayo nagtanong, sabi ni Radley. Let's go baby. Hoy Red, don't you ever call my wife like that, because I'm the who will call her baby. Understand? Dinuro niya pa si Red. Ha, hindi ako makapaniwala sa kanya. Akala mo naman papayag ako. Loko, I can call her whatever I want. Right, Ellie baby? Ani ni Red tapos tiningnan ako ni Radley. Nakatingin ako kay Red, tapos ang tingin niya sa akin na para bang sinasabi niya na mag-agree ako. Then I nod. See, asawa ka lang no, hindi mo siya girlfriend. Anong asawa lang? Mas may karapatan ng asawa kaysa sa boyfriend. Yeah, but you two married loveless. Remember? Or, tinakpan ni Radley ang bibig ni Red na kaagad ring napa-array ng kagatin ni Red ang kamay niya. Array? Oo na, wag ka lang dumaldal dyan. Tara na nga Ellie, baka ano pa masabi ng bugok na ta. Hinhila niya ako paakyat, naligo na siya at ang tagal niya, mas matagal pa ata sa akin eh. Nakaupo lang ako sa dulo ng kama. Then when he appears he's completely ready. He's wearing a white hat, white long sleeves, it's a plain white, then black pants with a branded white shoes. Hot, cool, handsome, edi siya na talaga, sa kanya na, siya na ang gwapo, malakas ang dating at never mind. You're salivating. He touched my chin. Tinapik ko ang kamay niya, pinunasan ko ang bibig ko. Wag mo akong hawakan, kung saan-saan mo hinahawak yan. I continue wiping my lips. Oses, gwapong-gwapo ka lang sa akin, hindi ba? He asked boastfully. Sino naman nagsabi? Pagmamataray ko. Ang magaganda mong mga mata, he smirked and he blew his breath on my face. Magbihis ka na, malate pa tayo sa kakatitig mo sa akin. Ang kapal mo, hindi kita tinitingnan. Deny pa, uso naman ang umamin eh. Dumukwang siya tapos hinalikan niya ako sa balikat. Ano ba? Saway ko sa kanya. Umupo siya sa tabi ko. He wrapped his arms around my waist, and that's make my heart beat so fast. Sanggit, galit ka pa ba sa akin? What do I need to do? He leaned his head on my shoulder. Wala, bumitaw ka na nga, magbibihis na ako. Pagliba ko ng usapan, binitawan niya ako, kaya nagbihis na ako sa banyo. Pagkabihis ko bumaba na kami. In fairness malinis na sa living room, hindi na rin amoy alak. Are you hungry? Tanong niya habang kinukuha ko ang bag ko. No, I'm still full. Sagot ko. Okay. Pumunta siya sa dining at kaagad ring bumalik na may dalang apple. Let's go. Lumabas na kami sa kondo niya, hindi ko na rin nakita sila Red. Kumakain siya habang nasa elevator kami. Gutom na siguro siya. Nag-coffee lang naman siya. Pagdating namin sa ground floor, binato niya yung seed ng apple sa hood ng katabi ng sasakyan niya. Nakangiti siya habang pumapasok sa car niya. Ang bastos talaga. Talagang iniwan sa hood ng car ng kung kanino man iyon. End of flashback. Let's go Ellie. Malilate na tayo sa first subject natin. Niyaya ako ni Livon. Hindi ko napansin tapos na palang mag-usap ni Radley. Ha, wala akong naiintindihan. Ayos ka lang baby. Andrea asked me. Tumango ako kasi okay naman talaga ako, hinanap ko si Radley. Nasa gilid ko pala siya sa hood ng car niya nakasandal. You okay? His eyebrow raised when he asked. I find it cool. Yeah, he nodded as an answer. Biglang nag-ingay ang paligid, kasi dami na ang student dito na kinikilig sa kanila. Tapos dumating na rin sila Ren, himala ata na hindi kamakaway si Red ngayon, hindi rin nakangiti. Ow, Livon, hey,
And bati ni Rex tapos nag-shake hand sila. Kamusta? Casual na tanong ni Leven na parabang kilalang kilala nila ang isa't isa. Ito gwapo pa rin. Sagot naman ni Rex. Nagtawanan ang dalawa. Wow, ang hangin. Umirap si Andrea na parabang naasar sa sinabi ni Rex. Anong sinabi mo? Pagalit na baling ni Rex kay Andrea. Ako ba ang tinatanong mo? Humarap si Andrea kay Rex, habang tinuturo ang sarili niya. Sino pa ba? Ikaw lang naman ang nag-react. Anong gusto mo? Ako, pas sa mukhang puwet ko na parang manang. Just like Radley mayabang. Magpinsan nga naman. Ang ganda naman masyado ng puwet ko, kung mukha ko ang nakikita mo. Dua, pangit ng dreams. Hi Tere na nga baby. Nauna na siyang naglakad. I'm always dreaming high. Sagot ni Rex. Bakit ganyan ang itsura niyan? Tinuro ni Radley si Red. Broken. Natatawang sagot ni Ren. Buti naman. Sang-ayon pa ni Radley. Anong broken? Sa gwapo kong to broken. Let me inform you guys, that this handsome Red never felt heartbreaking, and I'm proudly say that this handsome face make thousand girls cry. I'm a breaker. Boastful. Nako, sa lahi na ata nila ang yabang-yabang. But I'm still a lot of girls than you. Ngumisi si Radley. Ouch. Hindi niya ba alam na nandito ako? Yeah. Rev agree. Mauna na ako guys. Palem ni Leven. Sige sagot ni Rex. Akmang aalis na si Leven nang magsalita si Ren. Hoy, teka, di ba classmate kayo ni Ellie? Bakit di na lang kayo sabay? Sabi ni Ren tapos tiningnan ko. Kumunot ang noo ko, at nang bamaling ako kay Radley ang talam ng mata niya kay Ren. Napuno ng katahimikan. Red broke the silence. Kainis talaga. Sino naman kaya? Ang walang puso na nag-iwan ng buto ng apple sa kotse ko. Nakakainis. Ang sarap ipakalam. Red pouted. Teka, kotse ni Red ang nilagyan ni Radley ng buto ng apple. Tumawa si Ren at Rex. Baka naman napagtripan ka lang. Sabi ni Leven. Sa dami ng pagtitripan kotse ko pa. Nagmamaktol talaga siya, tiningnan ko si Radley nakatingin siya sa akin, he smirked tinaasan ko siya ng kilay. Kilala ko, sumabay ka na kay Ramos. Malilate ka na. Ang aga mo pa namang nagising, Radley cuts me off that's make my eyes widen. Seriously, hindi makapaniwala na tanong ni Rev, na may bakas ng pagka-sarcastic. Binuksan niya ang backseat niya. Tapos kinuha ang books ko tapos kukunin ko na sana, pero inakbayan niya ako. Hindi Tere ihahatid na kita, wala pa naman akong tiwala sa ganggang na ta. Bumaling siya kay Leven at minisihan. Bakit ka ba nagdala ng books, may contest ngayon? Nakangising tanong ni Radley na ikinasingkit ng mata ko sa kanya. Inaasar niya ba ako? Bakit hindi niya sinabi kanina? FYI, dinala ko na at ilalagay ko sa locker ko, para bukas hindi na ako magdala. Inirapan ko siya. Really? He smirked. Gusto pa sana kitang asarin kaso late ka na. Hindi ko alam kung saan. Wala namang lecture today. Ano bang iniisip mo ah? Ikaw. He cuts me off. Tumigil ka nga. Para malaman mo malilate ako dahil may meeting kami about sa contest mamaya ah. Alam mo na. I can't control myself not to roll my eyes. Okay, let's go baby. He winked at me. Seriously. I crossed my arms in my chest. Yeah. Ayaw mo ba? He wrapped his arms around my waist, and I feel his hands caressing my back. Guys, tama ng landian. Kagabi pa kayo niyan for sure. Ang sakit niyo sa mata, hustisya sa mga single dito. Sabi ni Ren kaya napatingin kami sa kanya. Ewan ko sa inyo. Inalis ko kamay ni Radley. Halika na nga Leven, wag muna akong ihatid. Hinawakan ko si Leven sa wrist, pagkatapos kong sabihin yun kay Radley. Hihilain ko na sana siya, pero may humawak sa isang kamay ko. Hindi ako pumayag ako na sumabay ka sa kanya, at mas hindi ko sinabi na pwede kanyang hawakan. It's just simple distance or ambulance. He smirked ang pangit ng ore niya, bakit na naman ba? It's your choice Ramos. Keep that in mind. Let's go. Dagdag niya at binitawan niya na ako, tapos nauna na siyang naglakad, tinapik ni Rex si Leven sa balikat. Good luck, sabi ni Rex nang sumunod na kay Radley. Akala ko ba ihahatid ako eh.
Bakit parang ako ang maghahatid sa kanila, dahil ako ang susunod sa kanila papunta sa room? If I were you, I stay away. Cold na sabi ni Rev, sumabay na siya kay Rex. Grabig naman, napaka-bipolar. Baliw lang talaga si Red commented. We have to go. Palem ni Ren, then inakbayan niya si Red, hindi sila sumunod kila Radley. Pareho talaga sila ni Rev, ganuan din ang sinabi niya nang sa cafeteria kami. Galit. Bakit naman siya magagalit? Ay nako Radley, ano bang gagawin ko sa'yo? Bahala siya kung galit siya sa akin. Galit rin ako sa kanya. Teka, bakit siya papunta sa room namin? Sumunod na ako sa kanila. Dala-dala niya ang books ko, baka kung saan niya yun ilagay. Sabay kaming naglakad ni Livon, pero walang imikan, hindi rin magkahawak. Hey, I didn't say na gusto ko magkahawak kami, parang umiwas siya, I mean nag-distance siya sa akin ng kaunti. Hanggang sa makarating kami sa room, tahimik lang. I pick you up later. Seryoso niyang sabi sa akin, at iniabot niya ang book ko sa isa kong classmate na sumalubong sa kanya, at nakita kong inilagay nito ng maayos sa upuan ko. Sige, nginitian ko siya. Nakita kong gusot ang collar ng long sleeve niya, kaya inilapit ko ang kamay ko sa leeg niya, pero hinhila niya ako papalapit sa kanya, na ikinagulat ko nang marinig ko ang malakas na tilian ng mga students. Inilapit niya sa aking tainga at bamulong. I love you my love. He whispered, that's make me froze, where I standing at and look at him. He smirked and fixed his collar, before he kissed my forehead and walked away. Para akong lumulutang sa ere sa sinabi niya, baliwala ang ingay ng mga students dahil paulit-ulit kong naririnig ang sinabi niya. I love you my love.